Isang mapagpalang gabi po mga kapatid. Welcome po sa unang Miyerkules ng August. Salamat sa Diyos sapagkat magkakasama ulit tayo ngayong gabing ito para atin pong muling purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan, alalahanin ang kanyang mga pagpapala sa atin, lalo na nung mga nagdaang buwan, noong July. And I'm sure kung paano po tayo sinamahan, pinangunahan at pinagpala ng Panginoon at tinuruan ng Panginoon ay ganun din po ang gagawin niya sa atin ngayong buwang ito. Ano po? So, ang akin pong panalangin nawa ngayon pong gabi ay maayos ang ating kalagayan at meron tayong malakas na pangangatawan at handa na makinig po sa kanyang salita. Atin pumuksan ang atin pong mga Bible sa aklat po ng John chapter 2 verses 1 to 11. John chapter 2 verses 1 to 11. Pakinggan niyo po at aking babasahin. Sabi po dito, on the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." "Dear woman, why do you involve me?" Jesus replied, "My time has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Jesus said to the servants, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim. Then he told them, "Now draw some out and take it to the master of the banquet." They did so. And the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, "Everyone brings out the choice wine first and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink. But you have saved the best till now." This, the first of the miraculous signs Jesus performed at Cana in Galilee. He thus revealed his glory, and his disciples put their faith in him. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po ulit sa gabing ito. Salamat sa panibagong buwan na inyong pong pinagkaloob at salamat din sa nagdaang buwan na kami, Panginoon, na inyong pong sinamahan at tinuruan. Dalayan ko, Panginoon, sa aming pag-aaral ngayong gabi, maunawaan namin ang mga talatang ito na amin po pag-aaralan. Tulungan mo kami na makita ang mga katotohanan na gagabay sa amin sa pagharap namin sa panibagong buwan na ito ng Agosto. Kaya Panginoon, samahan mo na kami sa aming pag-aaral. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Marahil ay wala pong hindi nakakakilala sa isa sa mga sikat na manlalaro sa atin pong bansa. Ngunit hindi po ito manlalaro ng basketball, kundi billiards. Ano po, pagka pinag-usapan ang billiards ay wala pong hindi nakakakilala sa The Magician. Ito po ay walang iba kundi si Efren Bata Reyes. At alam po ninyo, habang pinapanood ko yung kanyang mga magic shots, no, ika nga, ay talagang nakakabilib. Ano po? Ngunit meron pong isa na ginawa, ito pong si Efren Bata, na talagang ako po ay napapalakpak at talagang napahanga sa kanya. Ito po yun. And we are in China, 2010. The challenge of legends. Chao Fengpang makes a bold move, a clean jump shot, launching the cue over traffic to bury the one ball behind cover. But is it the perfect safety against anyone else? Maybe. But this isn't anyone. This is Efren Bata Reyes, the man who redefined what's possible and made impossible possible. And with his calm precision, Efren sizes it up, then pulls out the shot. A rail-first curve. The cue ball travels in an L pattern and strikes the one clean. And with that, the L shot was born. So, alam nyo po, wala pa akong nakita kahit sino, ito po, na nakagawa ng ganyang tira. Ano? L shot ang tawag dyan. Ano po? At yun nga, ano, dahil sa mga ganitong mga tira ni Efren Bata, tinawag po siyang The Magician. Mga kapatid, ang pag-aaralan po natin ay hindi tungkol sa magic, but tungkol sa miracles. Ano po? Ang magic at miracles po ay magkaiba.
Ang magic, katulad po ng ginagawa ni Efren Bata, ito po ay dinadaan niya lang sa bilis ng isip at saka bilis at galing ng kanyang mga kamay at saka ng kanyang tako. No po? Pero ang himala, ayon po sa mga Bible scholars, ang sabi po dito, the miracles of Jesus as depicted in the Bible are not just supernatural events, but rather powerful demonstration of God's love, power, and authority intended to point people to Jesus as the Messiah and to reveal God's plan of salvation. They serve as a sign of the fulfillment of prophecy, signs of God's love, and invitations to believe in Jesus. So ito pong definition na ito no ay makikita natin na ang himala no po or miracles, ito po ay kamangha-mangha na mga pangyayari. Kumbaga hindi ito maipaliwanag ng science. Pero ito po ay nararanasan, nakikita natin dahil po may layunin ang Panginoon kung bakit po nangyari ito. At ngayon pong gabing ito, no po, kung nung mga nakaraang Miyerkules ang pinag-aralan po natin ay ang mga parables or ang mga talinhaga ng Panginoong Hesukristo, ngayon po ang pag-aaralan naman natin ay ang mga himala na ginawa ng Panginoong Hesukristo. Kung bibilangin daw natin ang mga himalang ito daw po ay 37 miracles na makikita natin na ginawa ng Panginoon dito po sa New Testament. At ang atin pong pag-uusapan ngayon, ayon po sa John chapter 2 verse 11, ang sabi dito, this the first of his miraculous signs Jesus performed at Cana in Galilee. He thus revealed his glory, and his disciples put their faith in him. So, ang Panginoong Hesukristo po, sa bawat himala niya, ay meron po siyang dahilan, layunin, kung bakit niya ito ipinakita or ipinamalas. Ano po? To reveal his glory, para ipakita ang kanyang kaluwalhatian, para ipakita ang dahilan, bakit nagpunta po siya dito sa lupa. Pinamagatan ko po ang mensahe natin ngayong gabi, The Miracle at the Wedding in Cana. The Miracle at the Wedding in Cana. Ang himala sa kasalan sa Cana. No? Ito po ay Cana, Galilee. At kung babalikan po natin ang mga pangyayaring ito, alam niyo po, ang kasalan sa Israel ay hindi one-day celebration lang, kundi ito po ay 1 week long or 7 days na celebration. Kaya kung ikaw ay Hudyo at ikaw ay magpapakasal, ano po, at ang kautusan no, ni Moses at ang sinusunod ng mga Hudyo, kung ikaw ay mag-aasawa, dapat kapwa mo Hudyo. No, kung ikaw ay 100% na Hudyo, dapat ang mapapangasawa mo ay 100% ding Hudyo. At yun nga, kung ikaw ay mag-aasawa, no, at ikaw ay Hudyo, dapat malaki ang iyong budget, no? Sapagkat imagine 7 days no ang celebration. At marahil dahil nung unang panahon ay kokonti pa lang ang mga tao, no, ay magkakakilala sila doon sa Galilee. Kaya naimbita ang Panginoong Hesukristo at ang kanyang mga apostles dito, ano, at maging si Mary, the mother of Jesus. Marami po tayong makikita dito ng mga lessons, no, mga instructions. Pero may tatlo lang po ako na gustong tingnan po natin ngayon pong gabing ito, na naniniwala ako na makakatulong po sa atin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ano po? So, meron tayong tatlong makikitang actions dito kung bakit or kung papaano naganap ang himala dito po sa kasalan sa Cana. Ang una na makikita po natin, the concern of Mary. The concern of Mary or ang pag-aalala or ang pagmamalasakit na po ni Maria, the mother of Jesus. Kung babalikan po natin ang verses 3 to 5, ang sabi po dito, when the wine was gone, Jesus' mother said to him, they have no more wine. Dear woman, why do you involve me? Jesus replied, my time has not yet come. His mother said to the servants, do whatever he tells you. So dito po sa kasalang ito, importante po ang wine. Sapagkat ang kasalan po sa mga Hudyo, ito ang pinakamasayang pagdiriwang, no, sa kanilang kultura. Kaya kailangan pag nagpakasal ka, dapat ang handa mo ay talagang wantosawa, no? At yung iyong wine, no, yung alak na iinumin ay dapat ay masarap, marami at hindi nauubos hanggang sa ikapitong araw. So marahil hindi pa ito the 7th day, no? At biglang
naubos na yung wine. Ang ibig sabihin ay mukhang kinulang sa budget, no? Yung parents nung lalaki, oh, yung parents nung bridegroom, or maybe konti lang ang kanilang ipon. Kaya very limited yung wine na kanilang pinainom. At alam po ninyo, ayon din po sa kanilang kultura, pagka nabitin ka daw sa wine sa isang kasalan, yun po ay nakakahiya, no? Yun daw po ay nakakahiya sa parte ng lalaki at sa mga magulang, bridegroom. So, sa senaryong ito, hindi pa alam ng lahat na marahil yung laman ng kanilang mga baso, yun na ang huli na kanilang iinumin. No? At pag sila'y nag-request pa ng some more, ano po, ay wala nang darating. Ano po? Sapagkat yun nga, dapat only wine ang handa mo pag magpapakasal ka. So marahil, itong si Mama Mary ay naandun sa kusina at nagkakagulo na. Yung parents, yung bridegroom, no, dahil ubos na ang wine. Ngunit makikita po natin ang ginawa dito ni Mama Mary. Anong kanyang ginawa? Lumapit siya sa Panginoong Hesukristo at sinabi niya yung concern during that time, no? Wala nang wine. At marahil magtataka tayo sa sagot dito ng Panginoong Hesukristo, ano, sa verse 4. Dear woman, why do you involve me? Jesus replied, my time has not yet come. So ang Panginoong Hesukristo, alam niya kung anong ibig sabihin, no, ng kanyang nanay nung sinabi niyang wala nang wine, no? Ang ibig niya sabihin, kailangan mong gumawa ng solusyon. Kaya ganito ang sagot. Pero ang nakakapagtaka, bakit sinabi niya, dear woman? According po sa mga Bible scholars, at kung babasahin po natin dito sa Book of John, never na binanggit, no, or tinawag ng Panginoong Hesukristo si Mary na mother, ano po, kundi laging woman or dear woman. Hindi po ito hindi paggalang. In fact, kung inyo pong masusing pag-aaralan, itong tawag na ito po ay tawag na may respeto. Ano po? Ngunit, ayon po sa mga Bible scholars, kung bakit ito ang itinawag ng Panginoong Hesukristo, ang ibig sabihin lamang daw po nito ay nung nagsimulang mag-minister na ang Panginoon, nag-iba na yung relationship na. Nag-iba na yung kanilang relationship. Kung bakit? Nag-iba na yung relationship. Sapagkat marahil, nung bata pa ang Panginoong Hesukristo, no, laging yung nanay ang nagsasabi kung anong dapat gawin ng Panginoon or hindi. Pero this time, nung nag-start na siya ng ministry, kasi kung babasahin niyo yung chapter 1 ng John, ay dito po natin mababasa na nabautismohan ang Panginoong Hesukristo. At kung atin pong babasahin yung account ni Matthew, no, ni Mark, at maging si Luke, ay nagsalita doon ang Diyos Ama, no, that this is my son of whom I am well pleased. So parang dito po ang gustong sabihin ng Panginoong Hesukristo kay Mary na hindi, this time, hindi na siya yung magdidikta kung ano ang dapat niyang gawin. Okay? Lalo na sa ganitong pagkakataon na kailangang gumawa siya ng himala or supernatural na pangyayari. Pero siguro ang tanong natin ay bakit ginawa niya pa rin? Marahil yun ang sabi ng Diyos Ama na dapat ay gumawa ka na ng himala. Sapagkat kung atin pong babasahin ang John chapter 5 verse 30, sabi dito, but myself I can do nothing. I judge only as I hear, and my judgment is just, for I seek not to please myself, but Him who sent me. So, dito, ang parang pinapakita ng Panginoong Hesukristo, lahat ng kanyang ginagawa, no, lahat ng kanyang sinasabi, no, ito ay naaayon, no, sa nag-utos sa kanya, at ginagawa niya ito para ma-please ang Diyos na nagsugo sa kanya dito sa lupa. So, marahil yun ang dahilan kung bakit ito ang sinagot ng Panginoong Hesukristo. Pero, meron po tayo dito makikita na dapat po nating tandaan sa atin pong buhay. Sapagkat naniniwala po ako sa gabing ito na maraming beses na tayo po ay nagipit, no? Nagkulang. Maraming beses na sa buhay natin, hindi natin alam kung anong gagawin natin, paano malulutas ang atin pong mga problema. At si Mary, sino ang una niyang nilapitan? No, hindi niya nilapitan yung mga servants.
inutusan na, bumili kayo ng alak sa tindahan, kasi kulang na tayo. Hindi yun ang kanyang ginawa, no? Nung nakita niya yung concern, yung alalahanin, ang una at tangi niyang nilapitan ay ang Panginoong Hesukristo. At sinabi niya lang yung problema, Hindi niya sinabi na ganito ang gawin mo, ganito, ganito. Kundi sinabi niya lang, wala nang wine. Okay? Ubus na. Bakit niya po ito ginawa? Una, dahil sa kanilang relationship, mother and son. At ayon din po sa mga Bible scholars, marahil maagang namatay si Joseph, at ang Panginoong Hesukristo ang firstborn son. So, lahat ng gawain sa bahay, lahat ng mga decision makings, habang siya ay lumalaki, ay marahil ang Panginoong Hesukristo ang nag-take over. At alam po ni Mary, because of their relationship, alam niya, nakikita niya 24/7 that Jesus will always find a solution every time merong problema. Kaya dito, nagkaroon ng problema, kaya ito yung unang ginawa ni Mary. Lumapit siya, tumawag agad siya sa Panginoong Hesukristo. Ngayong gabi, mga kapatid, kung kilala natin ang Panginoong Hesukristo, kung tayo ay may relationship sa Kanya, katulad ng ginawa ni Mama Mary, ang una niyang ginawa nung may problema at parang walang solusyon, ang una niyang nilapitan, ang una niyang tinawagan ay ang Panginoong Hesus. Kaya ngayong gabi, may mabigat ka bang problema? Para bang walang solusyon, Ikaw ay nangangamba, ikaw ay natatakot. Ang dapat mong unang tawagan ay ang Panginoong Hesukristo. At kung tinanggap mo si Jesus bilang sarili mong tagapagligtas sa oras na ito, ang ibig sabihin, meron kang matibay, matatag na relationship sa Panginoong Hesukristo na siya ang dapat mong tawagan every time na meron po tayong kabigatan, kahirapan na pinagdadaanan, sapagkat ang Panginoon lamang ang makakalutas. Katulad po ng thinking ni Mary dito, Jesus will always find a way. At sa atin din po ngayon, tandaan po natin, Jesus will always find the way, to help us overcome, to help us go through the difficulties in this life. Okay po? Ang isa pa po din na pinapakita dito ay nagbigay po ng halimbawa si Mama Mary, na pagka may problema ka, ang dapat mong gawin ay dumirekta ka sa Panginoong Hesukristo. Hindi niya po tinuturo dito na pagka may problema ka, sa Kanya ka muna lalapit, kay Mary, para yung prayer request mo ay dalhin sa Panginoong Hesukristo. Dahil hindi makakatanggi ang Panginoong Hesukristo kung nanay niya ang humiling. Hindi po yun ang tinuturo dito at makikita. Hindi rin po yan ang makikita natin dito. Kundi nagbigay po siya ng halimbawa na pagka may problema ka, lalo na kung ito'y mabigat, dumiretso ka sa Panginoong Hesukristo. Huwag kang lumipat o huwag kang tumawag sa iba. Okay? Kasi kung ang thinking po natin ay dapat sa nanay muna tayo magsabi, para yung nanay makikipag-usap sa Panginoong Hesukristo at para hindi makatanggi ang Panginoong Hesukristo, dapat ang nangyari, halimbawa, yung bridegroom o kaya yung tatay ng bridegroom, kinausap si Mary at sinabi na pwede bang sabihan mo si Jesus na bigyan ng solusyon ang ating problema. Ganun dapat po, di po ba? Pero hindi ganun ang nangyari at saka marahil hindi nila kilala masyado ang Panginoong Hesukristo. Ang tanging nakakakilala lang ay ang kanyang nanay, si Mama Mary. Kaya alam niya na ang Panginoong Hesukristo will always make a way, He will always find a solution. Kaya ang ginawa niya, pumunta agad siya, sinabi niya agad ang concern niya sa atin pong Panginoong Hesukristo. Okay, sana po nakuha niyo po yung aking point, Pagka may problema po tayo, may pinagdadaanan tayo, let's go directly to the Lord. So, yun po ang una na makikita natin na action, Kaya nangyari itong himala sa kasalan sa Kana. The concern of Mary. Ang pangalawa, makikita po natin, the commands of Jesus. Ang mga utos ng Panginoong Hesukristo. Kung titingnan po natin dito sa verses 6 and 7, ang sabi dito, nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Okay?
Jesus said to the servants, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim. Then he told them, "Now draw some out and take it to the master of the banquet." So makita po natin dito na gumawa ng paraan ng Panginoon para hindi maging kahiyahiya ang kasalang ito sapagkat nagkulang ng alak. So merong 6 no na tapayan, tapayan yan sa amin sa Tagalog, no, or malaking jar na ang laman ng bawat isa ay 20 to 30 gallons. So napakarami nito, no? So halos 160 to 180 gallons ang laman nitong 6 na ito. Napakadami. At nakita natin ang utos ng Panginoon, no? Dahil bili na rin ito ni Mary dito sa mga servants, no? Sundin niyo kung ano man ang iuutos niya sa inyo, no? Sabi ng Panginoon, punuin nyo yan. Yung mga tapayan na yan, yung mga jars na yan, no? Punuin nyo, yung punong-puno. Okay? Na itong mga jars na ito, no, ang mga laman nito ay ginagamit sa ceremonial cleansing. So, itong mga laman na tubig na ito po ay malinis talaga, no? Kasi panglinis nga ito. So, itong mga servants, sinunod naman, no, ang Panginoong Hesukristo. So, dito, ang mapapansin natin ay iba ang kanyang ginawa, para matugunan yung concern or yung problema. Kasi kung ako ang naandito, no, ang una kong gagawin, manghihingi ako ng pera, no, at pupunta ako sa tindahan or sa grocery store para bumili ng mga alak, mga additional wine. Yun ang naiisip kong solusyon dito. O kaya kakausapin ko yung mga tao na baka may tinatago kayong mga wines, baka pwedeng umuwi muna kayo, tapos bumalik kayo dito para hindi naman maging kahiyahiya itong kasalang ito. So, yun ang thinking or solution ng human minds, di po ba? Pero ang Panginoon, makikita po natin na ang paraan niya ay kakaiba at kamangha-mangha. Okay? So, mga kapatid, sa gabing ito, sa atin pong pagdadala sa Kanya, ng ating pong mga kabigatan, ating mga problema, hindi po natin siya pwedeng diktahan kung papaano niya bibigyan ng solusyon ang ating pong mga problema. Kaya marami pong mga tao ang parabang hindi naniniwala sa Panginoon sapagkat hindi ginagawa ng Panginoon yung gusto nila na solusyon. Okay? Nakuha niyo po ako? Tandaan po natin, every time na tayo po ay hihingi ng tulong sa Panginoon, katulad po ng sinabi ng Panginoong Hesukristo, doon po sa Matthew chapter 26, "Thy will be done. Not my will, but yours be done." Po, pagka tayo po'y mananalangin, sabihin natin, "Lord, yung kalooban mo nawa ang mangyari, yung kalooban mo nawa ang masunod." Okay po? Kung titingnan po natin sa Isaiah chapter 55, verses 8 and 9, ang sabi po dito, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." So dito makikita po natin kung gaano kalayo, ang karunungan natin at ang karunungan ng Panginoon, yung paraan ng Panginoon at ng paraan natin. Nakakamangha at for sure, mas mabuti, mas maigi, po, ang paraan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sa sitwasyon ng atin pong buhay, every time na tayo po ay nananalangin, tayo po ay tumatawag sa Kanya, lagi tayong magdepende, sa kagustuhan ng Panginoon, sa karunungan ng Panginoon, sapagkat yung Kanyang mga plano, yung Kanyang mga pagkilos, yun po ay makakabuting lahat sa atin. Okay po? So dito sa mga utos ng Panginoong Hesukristo, kakaiba, punuin mo yung mga jars na yan, yung mga tapayan na yan, punong-puno, at yung mga servants, ang kanilang mga inilagay ay mga tubig, malilinis na tubig, hindi wine, at hindi alam ng mga ito kung ano ang mangyayari at bakit ito iniutos. Again, mga kapatid, magtiwala tayo sa paraan ng Panginoon, hintayin natin ang kanyang pagkilos. Dahil ito po ang makikita natin sa himalang ito at makikita natin sa paraan ng Panginoon. Bagamat ito ay kakaiba, bagamat ito ay madalas salungat sa atin pong iniisip,
ito po ang makakabuti at ito ang makakatulong sa atin. Hindi ko po malimutan yung interview kay Efren Bata Reyes, ngayong siya po ay 70 years old na. Ang sabi niya, "At the age of 30, I became the magician. They called me that because I made shots no one saw coming. But to me, they were not magic. They were just possibilities others hadn't looked for yet." Okay? So parang sinasabi niya, tinawag nila ako magician kasi may mga tira ako na hindi nila akalain na pwede kong gawin. Pero sa akin, hindi yun magic. Meron lang ako nakikita na posible na marahil hindi nakita ng iba. So ganun din po ang paraan ng Panginoon, no? Maraming mga bagay na hindi tayo nakikita at alam sa mundong ito sapagkat human as we are all limited. Dapat lamang po na tayo ay magtiwala sa Panginoon sapagkat alam niya ang nakaraan natin, pangkasalukuyan at ang hinaharap. Kaya wala tayong pwedeng gawin sa buhay na ito, lalo na pag nakakaranas tayo ng mga pagsubok, problema. Wala po tayong pwedeng gawin kundi umasa, sumunod sa atin pong Panginoon. Katulad po ng ginawa ni Mary, the mother of Jesus, nung nakita niya yung concern, yung problema, tumawag agad siya sa Panginoong Jesucristo. At ganun din po tayo, tumawag agad tayo sa Panginoon. And then, magtiwala tayo sa paraan ng atin pong Panginoon. Sapagkat, as I've said, ang paraan ng Panginoon madalas kakaiba or maybe salungat pa sa gusto nating mangyari. Pero in the end, lagi pong yun ang makakabuti sa atin pong lahat. So yun po ang pangalawa na makikita natin na action na nangyari dito. Ang una, the concern of Mary. Second, the commands of Jesus. At ang panghuli, the cooperation of the servants. The cooperation of the servants or the obedience of the servants. So, itong mga alipin dito, itong mga servers dito, marahil hindi rin nila alam kung anong gagawin. Marahil ay niisip nila na kung mapapahiya itong aming amo, itong aming boss, pagka nalaman ng mga tao na wala ng wine. And then sinabihan sila ni Mary, the mother of Jesus, na sundin niyo kung anong iuutos niya sa inyo. At noon nga inutusan sila ng Panginoong Jesucristo, hindi sila nagdalawang isip, sumunod sila. Pero ito ang isang bagay na makikita natin yung talagang 100% obedience ng mga servants. Nung sinabi ng Panginoong Jesucristo, dito po sa verse 8, ang sabi dito, "Then he told them, 'Now draw some out and take it to the master of the banquet.'" At ang sabi doon, they did so. Okay? So, ano kaya ang tumatakbo sa isip nitong mga servants na ito? Kung ako itong servants na ito, ang una kong maiisip, bakit kaya pinapuno ng Panginoon ng tubig yung mga tapayan na yun? Tapos pinakuha ko marahil isang baso at ipinatikim ko doon sa MC, or sa Master of Ceremony. Parang, kumaga ang tatakbo sa isip ko, bakit ko siya bibigyan ng tubig? Di po ba? At marahil magtataka din yung MC, bakit ako bibigyan ng tubig? Pero doon natin nakita yung himala. Pero hindi alam nung MC na himala pala yung nangyari. Ang nakakaalam lang, ayon dito, ay yung mga servants kung ano ang nangyari. At pag inom nung MC, nagulat siya sapagkat napakasarap nung alak na yun. At kinausap niya agad yung bridegroom at ang sabi niya, ang tradisyon natin, dapat ang unang ipapatikim ay yung masarap, At pag ubos na yung mga masarap na alak, saka yung mga second class na alak. Pero ito yung pinakamasarap, Bakit pinanghuli mo ito? Okay? So, doon natin makikita na because of the obedience of these servants, nangyari, yung himala. At ang nakaalam nga lang nung pangyayaring yun ay yung mga servants. At marahil, ngingiti-ngiti si Mama Mary nung makita niya na hindi nagkaroon ng problema sa wine, Hindi napahiya yung host, At marahil nasa isip ni Mama Mary, at marahil lang nasa isip ni Mary, the mother of Jesus, "See, I told you." Diba? Basta't lumapit ka sa Panginoon, dinulog mo sa Kanya yung problema mo, the Lord will make a way.
the Lord will find a solution. Ngayong gabi mga kapatid, ang paalala po ng unang himalang ito ng Panginoong Hesukristo ay hindi lang para iligtas sa kahihiyan ang kasalang ito. Hindi po. Kundi, kung babasahin natin sa verse 11, sabi dito, "This is the first of the miraculous signs Jesus performed at Cana in Galilee. He thus revealed His glory, and His disciples put their faith in Him." Ginawa ito ng Panginoon para ipakita kung sino siya, no? At ipaalam sa mga tao kung ano yung kaya at kanyang gagawin sa pagsisimula ng kanyang ministry. Ang isa ko pong tanong dito, bakit wine ang kanyang ginawa? Ang ibig bang sabihin nito ay gusto niyang maglasing, ano? Kalooban ng Diyos na tayo ay maglasing. Okay, yan din po ang aking pinagtatakahan. Kung inyo pong matatandaan, sa Last Supper, ano po? Dito po sa Matthew chapter 26 verse 27, sabi dito, "Then He took the cup, gave thanks, and offered it to them, saying, 'Drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins.' I tell you, for the forgiveness of sins." So, sinisimbolize po ng wine, no, ang blood, ang dugo, no, ng Panginoong Hesukristo. So, parang ang miracle na ito ay prophecy, no, sa kung ano ang gagawin ng Panginoong Hesukristo. At kung titingnan ninyo yung 6 jars, 180 gallons na sobrang dami, it is more than enough para mabigyan ng satisfaction ang lahat ng mga bisita, no. Yun din po ang ipinapakita dito, no, na that the blood of the Lord Jesus Christ is enough to save anyone who will believe in Him. Okay po? So, ito po ang makikita nating lesson sa unang himalang ito ng Panginoong Hesukristo. Ang una, pag may problema tayo, dapat sa Panginoong Hesukristo tayo tumawag, no, tumakbo, humingi ng tulong. At kung ano po ang ipagawa niya sa atin, kung ano man ang kalooban niya, ito man ay taliwas sa ating paniniwala o kultura, yung salita ng Diyos ang atin pong sundin. At dapat sundin po natin ito ng may pananampalataya. No, katulad po ng mga servants, no? Their cooperation, their obedience. Iniisip ko nga, paano kaya kung hindi sinunod ng mga servants yung iniutos ng Panginoon? So, marahil gagawa ng ibang paraan ng Panginoon. Pero, na-experience ng mga servants na to ang kapangyarihan ng Panginoon because they obeyed. At ngayong gabi, mga kapatid, we will experience the power of God if we will obey the Lord. May tatlong nakita tayong actions sa himala, sa kasalan sa Cana. Ang una, the concern of Mary. Second, the commands of Jesus. And thirdly, the cooperation of the servants. Kung lahat ng concerns natin, ibibigay natin sa Panginoon, we will experience the miracles of Jesus. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong salita. Salamat sa bahaging ito namin pong pinag-aralan. Madalas na namin itong nababasa, naririnig sa iba-ibang mga speakers. Pero salamat po sa mga katotohanan na itinuro at pinaalala mo sa amin. Lord, tulungan mo kami na laging dalhin sa inyo ang mga kabigatan namin. At kami po ay manampalataya sa inyo pong pagkilos. Alam ko po na marami sa amin ang mga may pinagdadaanan sa oras na ito. I pray, Lord, na itong mensaheng ito ang magbigay ng pag-asa, magbigay ng peace of mind and peace of heart sa bawat isa sa amin. Sapagkat lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon at mag-ingat po tayo. Magandang gabi po sa bawat isa.